Last year lang ito nangyari, guys. Nung dedication ng simbahan dito sa amin, sa malapit sa amin dito sa Quasay Parish, may kumausap na din sa akin na maging president ako ng altar server doon kasi ako nga yung taga rito sa malapit eh. Then ako, napapaisip ako kahit nung pari mismo na kumakausap sa akin or nag-offer na rin sa akin na about sa presidency ko sa Sakistan. Imagine, pari na mismo ang nag-request or nag-offer na sa akin para ako na mismo yung maging president o maging leader ng bubuuing mga Knights of the Altar or altar servers doon sa Pasay Parish. Hi everyone, welcome to the Life Moments. I'm Gerard Kaling and I'm here for the extraordinary moments that shape our lives. On this journey of inspiration and self-discovery as we explore the depth and beauty of the human experience. We also sharing self-improvement, testimonials, and more. And this is your invitation to embrace the moments that make you who you are. Hello there and welcome back to our new episode and thank you so much for being here. And kumusta kayo guys? And I hope na okay pa kayo ngayong Lenten season. And lagi lamang tayo magnilay sa panalangin sa panahong ito. Because we need to reflect to those things that we have to pray and to confess our sins to achieve indulgence. And hindi lamang yon kundi marami ring iba. So I hope you doing well for now. And kung may pigdadaanan ka man, or kung ano man yung pigdadaanan mo, so I pray na malampasan mo yan. And sana mas maging okay ka at maging okay ka na ulit. So let's begin our topic for tonight. On this episode, we're going to talk about on this question, is it up to you? So this topic is from Ryan Holiday's book, Obstacles the Way. Nung nabasa ko tong topic na ito sa book, is parang something interesting na pwede ko ring i-share itong topic na ito para may new knowledge tayo and para sa mga non-readers din, di ba? I read this part of the book and nahook ako dito. So of course, isa rin ito sa napa-realize sa akin and napa-overthink din ako dito every time na nagmumuni-muni ako. So, papasok muli tayo sa philosophy na kung saan ay maari na mas maintindihan natin kung bakit nating inaalam at inuunawaan about our lives, 'di ba? Para sa ating sarili. So, life is about choices. Siyempre, I agree with this before because life is not an automatic, it is a manual. Why? Because as an individual, only us can make a good life and it's up to us if we want to have a good future or more. So bakit ko ito sinasabi na life is not an automatic and it's a manual? Kasi tayo talaga mismo or nasa atin ang future na inasam natin. So what do you mean, Gerald? So, let us dive deep into an episode for discussion for tonight. Our life is like a road. There are long and short roads. There are smooth and rocky roads. There also have crooked and straight paths. So in our life, many roads would come our way as we journey through life. Marami kasing klase ng kalsadang dinadaanan natin na kagaya din sa mga nabanggit natin is the road is represents a different struggles, problems, right or wrong tracks. These are the roads that lead to a life of the single blessedness, marriage, and religious vacation. Siyempre, buhay may asawa o pagpapamilya, bokasyon sa pagiging relihiyoso o relihiyosa, kagaya ng mga pari at mga madre, di ba? Mali rin sa naging mga pangarap na maging anong profesyon kagaya ng mga teachers, mga doctors, engineers, social workers at iba pa. There are also roads that lead to fame and fortune on one hand, or isolation or and poverty on the other. These are roads to happiness as there are roads to sadness, roads towards victory and jubilation, and roads leading to defeat and disappointment. So talagang it is up to us
Kumbaga kaya nasa atin kung ano ang magiging kapalaran at gusto natin sa buhay, 'di ba? You do not really know where a road will lead you until you take it. There are no guarantees, sabi nga. This is one of the most important things that you need to realize about life. Nobody said that choosing to do the right thing all the time would always lead you to happiness. Hindi lahat ng mga nagiging desisyon natin sa buhay ay maaring mag-lead into happiness or magiging magandang outcome sa atin. Kumbaga, it is all depends to it. There's also a big difference between what is right and what you are into. It's all about making a choice, 'di ba? 'Di ba nga kapag gumagawa tayo ng mga decision sa buhay, ay maring magkaroon tayo ng may pag-aalinlangan, pagkalito at higit sa lahat, ang pakiramdam na tayo ay natatakot din. Yan yung isa sa hindi nating maiiwasan kapag gumagawa tayo ng isang decision. In short, this is all about decision making. So meron din naman tayong experience when it comes to making a decisions in life, careers, and many more. Maaari rin sa punto na mabigat at need na mag-decision, as in mabigat talaga sa kalooban o labag man sa kalooban natin, pero need gawin for our common good. So speaking of decision making, meron akong i-share sa inyo na story in my personal experience about sa great decision sa buhay ko na nag-decide ako na hindi ito. So ito yung story. Last year lang ito nangyari, guys. Nung dedication ng simbahan dito sa amin, sa malapit sa amin dito sa Quasay Parish, may kumausap na din sa akin na maging president ako ng altar server doon kasi ako nga yung taga rito sa malapit eh. Then ako, napapaisip ako kahit nung pari mismo na kumakausap sa akin or nag-offer na rin sa akin na about sa presidency ko sa Sakistan. Imagine, pari na mismo ang nag-request or nag-offer na sa akin para ako na mismo yung maging president o maging leader ng bubuuing mga Knights of the Altar or altar servers doon sa Pasay Parish. So ngayon pinag-isipan ko talaga many times siguro mga twice or thrice. Mga ganong beses kong pinag-isipan about that. Although tumulong naman ako sa kanila na asikasuhin ng pagbubuo ng sakristan doon sa Kwasay. Pero ayun, ginawa ko naman ang part ko about doon, 'di ba? Pero ayun, fast forward hanggang sa tanungin na ulit ako ni Father about sa presidency ko at ang moment na iyon ang isa sa pinakamalaking decision na ginawa ko sa buhay ko noon. Pero ready naman akong i-accept ang offer na yon. Ang kaso lang, nung sa observation ko naman, bago mangyari ang moment na iyon is parang may nakita akong potential threat sa akin. So wala akong i-mention na pangalan dito, pero tao po talaga na possible kong makakabangga ako dito. So para sa ikabubuti at ikaiiwas ko sa kanila, so I decided to refuse the offer from the priest, and that was my hardest and biggest decision na nangyari sa akin, and I did the right thing to do para di na rin maapektuhan ang paglilingkod ko sa Panginoon. And so ayun, para hindi na rin ako maguluhan or makipag-away pa. So ako na lang mismo ang lumayo. Pabigat po talaga sa akin yon kasi although ready ko na talagang tanggapin yung ganong offer na ako maging president, pero ala talaga eh. Parang hindi ako sanay na meron ako makakabangga, and nandyan yung mga taong nakaalitan ko before. Pero ayun, I refused the offer. Nakakahiya naman sa pari na yun yung isa sa bagay na nagawa ko, na pari na mismong lumapit sa akin tapos tinanggihan ko na yung offer para makaiwas na lang ako at ako na lang yung lumayo. So ayun, I refused to offer and go back of what I came from.
kundi dito sa amin sa bayan, sa parokya ni San Ildefonso, dito sa Mother Church nagiginto kasi napag-isipan ko rin na mas kailangan ako dito kasi nangungunti na rin ng mga nights, yung mga pontifical servers din dito and ayoko nang bumawas. So, nanatili na ako dito. Ayan. So, that's the story or the summarized story ng decision making ko in my whole life. Pero, hindi ko pinagsisisihan ang naging decision ko na yon at pinaninindigan ko yung buong buo ang ganong moment na yon. So, this is related to the Bible verse na i-share din ng kaibigan ko sa gathering namin. So, saktong-sakto, naging topic din namin ng mga nakarang gathering is all about decision making and nalaman din namin ng mga istorya ng mga brothers namin na about sa decision making nila sa buhay nila. So, this is from Daniel's chapters 12 verse 3, and it says, "But those with insight shall shine like the splendor of the firmament, and those who lead the many justice shall be like the stars forever." So if we are doing decisions in life, maaaring gawin muna nating situational na isipin natin ng mga possible outcomes both sides. Wag lang tayong masyadong mag-overthink sa mga bagay-bagay para hindi tayo masyadong ma-confuse, hindi tayo matakot, hindi tayo maguluhan sa kung anong gagawin nating decisions in life, 'di ba? So, life is not an automatic, it's a manual. So specifically, it is up to you. So, ayun lang naman ang episode natin for tonight. Maraming salamat and sana may natutunan tayo about the decision making and sa atin nakasalalay ang future natin. Nasa sayo kung ano yung kapalaran na tatahakin mo sa buong buhay mo at kung ano yung gagawin mo para sa sarili mo. Nasa sayo ang decision kung ano yung gusto mong gawin sa buong buhay mo. So that's all for this episode. Thank you very much for tuning in to our episode. And if you like this content, don't forget to follow us on Spotify and other podcast streaming platforms. And give us a 5-star rating if you like the show as well. And if you want to join to our official community group called the Life Moments Storytelling Community, so just click in the description below or above and join now. And if you like this episode, please share this to your family, friends, and those people who wants to hear this kind of content, and share this to your Instagram stories. And don't forget to tag me at Gerald Kaling 1028 and at the Life Moments Pod. So please like, share, and subscribe to the following social medias by clicking my link in the description below. So once you click the link below, and you can easily find me to all my social media sites that will appear to your screen below. So kapag na-click nyo yung link sa description, makikita nyo na agad ang list of my social media sites like my Facebook page, The Life Moments with Gerald Kaling, my Instagram at Gerald Kaling 1028 and at The Life Moments Pod, my X at Gerald Kaling, my TikTok at Alpha Gerald 1028. And don't forget to please like, share, and subscribe to the YouTube channel Gerald Kaling and click the notification bell to make you updated para maging updated tayo sa lahat ng mga podcast episodes na ating i-upload sa ating YouTube channel. And follow us on Spotify and sa other podcast streaming platforms na The Life Moments with Gerald Kaling. So maraming salamat sa pag-iintay. Maraming salamat and kinakailangan natin maging consistent na unti-unti. Although kahit mga hindi every Saturday of the month, base na lang sa business and sa schedules din natin. Pero unti-unti tayo mag-share and mag-upload na mga episodes. So this is Gerald Kaling. Say goodbye as I always says. Just keep spreading positivity, stay motivated, and live good. Thank you for joining us. And remember, every moment counts, and it's those moments that we find our truest selves. Stay tuned for meaningful conversations that will leave a lasting impact. Till next time, embrace your life moments and keep shining.
Yes, yo! Kamsahamnida! Take care and stay safe. God bless us all. Mag-ingat ang lahat. Peace! Padayon! And talk to you guys next episode. Woo! Ciao! Bye-bye!